Inihalal na ang mga senador na mamumuno sa iba't ibang komite sa Senado para sa 20th Congress. Kasabay nito, inanunsyo rin na tatalakayin na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ito ay matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Senator Erwin Tulfo, ang chairman ng Games and Amusement at Social Justice, Welfare and Rural Development Committees. Magandang tanghali po sa inyo, Senator Erwin. Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Thank you for inviting me at magandang tanghali sa inyong mga viewers. Senator Erwin, chairman po kayo ng Social Welfare Committee. Bilang dating DSWD Secretary, alam nyo na ang 4Ps ay para sa poorest of the poor. Dapat pa bangang i-expand pa ang programang ito? At gaano karami ang dapat isama dito kung i-expand po? Nung ako'y secretary, Ms. Cheryl, nasa 4 million ang backlog na nag-aantay na makapasok. Hindi naman million ang gumagraduate dyan. Though daan libo, pero may backlog tayo na mga kababayan na nag-aantay lang. Siguro, kung palawigin pa, I would agree to that. Pero dapat magkaroon ng options din ng DSWD. For example, like yung mga palawigin ang livelihood programs tulad ng sustainable livelihood na ngayon ay nagbibigay ng 15,000 per individual. Siguro kung lakihan ito ng konti at saka i-organize na, for example, isang bayan, magtayo ng kooperatiba, I think that will help pag nagkaroon tayo ng mga other alternatives aside from yung monthly dole out para sa mga 4Ps members. Kasi yun po nga ang puna na yung sa 4Ps daw po ay umaasa sa dole-out o limos ng gobyerno yung mga tao. So ang nakikita nyo po ay mas parang katulad po ng sinabi sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan ang maraming pamilya ng sarili nilang pagkakakitaan or negosyo. Nakikita nga natin dyan, meron naman yung sustainable livelihood. Actually, pag graduate ka sa 4Ps ni Cheryl, automatic naka-enroll ka sa SLP o yung Sustainable Livelihood Program. Pero medyo maliit yun. Kung akong tatanungin mo, siguro pag-aaralan namin ni Secretary Rex at saka ng komite namin kung pwedeng taasan pa ito. At wag lang ilimit kasi ang SLP usually doon lang ito sa mga 5th and 6th class municipalities. Wala siya sa mga urban areas. Marami tayong mga kababayan na nasa 4Ps, nasa urban areas, dito sa Metro Manila alone, napakadami yan. So, kailangan dalhin na rin natin ang SLP sa mga urban areas, Cheryl. Doon po sa sinasabi nyong, kasi nga kung i-expand, ang puna rin ng iba, parang sinasabing dumarami yung poorest of the poor. But like what you've said earlier, ay actually maraming nakapila pa. Tama yun, Cheryl, 4 million. We can only support so much, so many people or families, Ms. Cheryl. So, hindi kinakaya. Kaya nga ang alternative natin, palawigin na lamang, yung hindi makapasok sa 4Ps, ay bigyan na lang sila ng pangkabuhayan, like Sustainable Livelihood Program, ipasok sila dyan. Pero taasan ng konti kasi right now parang nasa 15,000 per individual o per family. Medyo maliit yan ngayon. Kaya nga, para at the same time, pag marami tayong mabibigyan ng SLP, magkakaroon tayo ng mga small businesses. Yung tulad sa Thailand, yung tinatawag na sidewalk economy, yung pagbangketa, di ba, sa gabi. Ang dami nagsisilabasan niya sa Thailand. Pero at the same time, dapat mag-cooperate din ng LGU kasi ang nangyayari dyan, yung mga nagtitinda sa mga bangketa, mga vendor, hinuhuli naman ng LGU. Dapat pagbigyan na lang, lalo na may oras para mabubuhay. Mga nagtitinda ng fishball, nagtitinda ng mga kung ano-ano, mga damit na sa gilid-gilid. Hayaan para mabuhay, may hanap buhay. Ang problema sa atin, Ms. Cheryl, hinuhuli dahil hindi rin nagbabayad ng ganito, hindi nagbabayad. Dapat pag mga gano'n, i-exempt na lang yung mga maliliit na negosyo. Bilang chairman naman po ng Games and Amusement, Senator Erwin, pabor ho ba kayo sa total ban ng online sugal o dapat i-regulate lang?
Alam mo, Michelle, ko akong tatanungin mo personally, total ban. Kasi wala na, parang halos lahat na ng tao, pumunta ka sa palengke, mga vendor, imbis na kinakausap mo, nakatingin doon sa cellphone niya dahil nag-i-scatter pala. O yung iba naman, Diyos ko po naman, ayun, kahapon may nag-trending, mambabatas. Diyos ko po, nanonood Exactly. ng online sabong. Oo. And, ganun ang kalala yung problema. Pero at the same time, pinapakinggan ko yung sinasabi ng palasyo na malaki rin kasi ni Cheryl by the hundreds of billions na mawawala. Pag pinigil ito, ang mangyayari lang, mag-underground sila, magiging illegal sila. So, kagaya ng Pogo, yung sabong, online sabong, pinigil. Kasi nga, social ill, tama naman yung ginawa ni Pangulong Duterte. Nag-underground yung mga loko, di nawalan pa ng kita ang gobyerno. Kaya pinag-aaralan. Siguro ako, kung ako tatanungin ni Cheryl, total ban. Fortunately, maraming mawawala din na pera sa kaban ng bayan. I mean, mawawala tayo ng revenue. Kaya siguro kailangan i-regulate, di ba? Pero kung walang regulation, hindi ako papayag, Michelle, na ganito pa rin, na walang hayaan mo lang dyan, lantaran. Isa pa, Michelle, ang unang-unang gagawin, may meeting ako kay Chairman Altenco ng PAGCOR on Tuesday. Pag-uusapan namin na kailangan pa ba ng batas o kailangan lang ng kanyang directive na itigil na ang mga advertisements ng mga online gaming sa mga billboard, mga TV, mga radio at lahat ng online platforms, social media platforms. Kasi hanggang ngayon, tuloy-tuloy, Miss Cheryl, hindi nila nalalaman na mga bata, grade 6, 6 years old, 7 years old, nandyan sa social media, naka-YouTube, naka-Facebook, makikita mo, nagpa-pop up itong mga advertisements ng mga sugal. Ang nakakalungkot pa dyan, Miss Cheryl, mismo, GCash, Paymaya, Diyos ko po yung ginagamit ng mga tao sa pagpapadala ng pera sa mga anak nila, napupunta lang sa sugal. Dahil bakit? Tignan mo yung GCash, baba ka ngayon, makikita mo, may mga games, ganun din sa kabila. Hindi na-re-regulate na, Miss Cheryl. Anybody can play games. Tapos, kahit piso, pwede ka nang tumaya. Yung piso mo, maaaring manalo ng 1,000, 2,000, o 10,000. Kailangan na talagang kontrolin. Kung hindi man ito, total ban na. Kung akong tatanungin mo, let's stop this. Okay. Lilinawin ko lamang po, Senator Erwin, pabor po ba kayo na i-regulate na lang ang online gambling or talagang total ban? Iban. Kung ako tatanungin mo personally, Ms. Cheryl, Yes, opo. I would go for total ban of online gaming. Pero let's also listen to the government. Pinag-aaralan, narinig naman natin ang Pangulo dati, pag tinotal ban natin yan, they will go underground. Yes. By, I think, 100 plus billion ang income yan, ang binabayad ng mga yan sa gobyerno. Mawawala yun, di ba? So stricter regulation. Exactly, parang you have to weigh income ng government or social ill na lumalala na. So we have to make a choice. The president has to make a choice. Saan tayo? Sacrificing na mababawasan ang income ng government or matitigil ito by total ban, Ms. Sherry. Opo. Balikan ko lamang po si Kong na nag-iisabong during the SONA. May balita ho ba kayo kung sino si Kong? Baka may alam ka na ho, Asen. Tinitignan ko sa dami namin dati, 312 kami, Ms. Cheryl. Bahala na yung house dyan. Ayaw ko na makialam. Hindi mo ba namamukhaan kung kanino batok yun? Ang dami namin, 300 plus kami. Kung siguro sa Senado, alam ko kayo, pero tapos nakatalikod Swerte siya sa likod sa kinukura ng cameraman. Kaya nga dapat, pag nasa ganyan tayo, we have to work, di ba? Hindi lang sa Kongreso, pati sa pag nasa opisina tayo, itigil na muna natin yan, magtrabaho tayo for 8 hours. Ang masaklap pa doon, Senator Erwin, bawal na po ang isabong. Illegal na po yung tinatangkilik ni Kong. Kagaya niyan, lumulusot pa rin.
Yun ang sinasabi ko, Miss Cheryl, pinatigil ni Pangulong Duterte. Saludo tayo doon sa ginawa niya dahil nga maraming nalululong sa online sabong. Unfortunately, nag-underground silang lahat ngayon. Tingin nyo ho, Ngayon, ongoing. but tingin nyo ho, Hindi ko man... Sen, tingin nyo ho, yung, kasi nakita nyo, ayan, nag-underground sila. So, tingin nyo, baka mas mabuti pang ibalik na lang at i-regulate din, stricter regulation, ang isabong may kikitain pa ang pamahalaan. Exact. Well, actually, kailangan pag-aralan, Ms. Cheryl. Mahirap na magsabi tayo ngayon. Ka-assign ko lang sa committee na yan. Siguro lahat tawagin, di ba? Lahat ng grupo. Tawagin mo ang PAGCOR, tawagin mo ang Department of Finance, tawag ka ng civil society, tawag ka ng simbahan, tawag ka ng grupo ng mga educators. Ano ba talaga? Ano bang maganda? Pag-usapan natin ito. Hindi lang dapat ang gobyerno ang magsasalita dyan. Of course, pag ang PAGCOR sasabihin mo, kailangan namin ng revenue. Pag ang sasabihin mo lang, tawagin mo lang Department of Finance. Of course, Department of Finance, we need revenue. Kailangan mo rin pakinggan yung grupo ng parents, siguro parents, teachers, yung association, national association nila, tawagin mo rin ang simbahan, tawagin mo rin yung mga civil society, civil groups, di ba? Para lahat mag-usap. Let's put it on the table. Sige, ito 100 plus billion ang income natin for the government. Siyempre, sasang-ayon doon ng PAGCOR, sasang-ayon doon ng Department of Finance. Pero ano man ang epekto? Diyan napapasok yung kakausapin mo, kailangan yung stakeholders, yung parents association, simbahan, educators, nakaka-affect na ba ito ng buhay? Ano maganda? Kung sasabihin ng gobyerno, we need the money, then maybe we can ask an advice from the civilians, from the parents, from the church, from the educators. Then tell us what to do. What do you want? How do we control this? Hindi yung magde-decide lang ang PAGCOR, hindi lang yung Department of Finance ang magde-decide, hindi lang ang palasyo. Everybody should, dapat sama-sama tayo para pag nagka-problema, hindi masisisi lang ang gobyerno, hindi lang masisisi si PAGCOR, si Finance, dahil sabihin, kayo nagbigay ng idea na yan, sabi niyo para kumita tayo. Para once and for all, pag nasa committee na, that's what I'm planning within the next few days, Ms. Cheryl. I will call all ikang stakeholders. Okay. Let's sit down. Where do we go from here? Diba? Senator Erwin, I'm running out of time pero may isang buhos lamang po ako ng tanong bilang dating congressman. Tama po ba yung sinabi ni SP Cheese? Ang eksaktong quote po niya, klarong may conflict of interest ang mga kontratista at supplier na parte ng pamahalaan. Kaugnay po ito ng problema sa budget at flood control. At nabanggit nyo na dapat tanggalin na yung partisipasyon ng mga politiko sa alokasyon ng flood control funds. Paano po ito masusolusyonan pagdating po sa Senado? Alam mo, dapat nga pagdating sa Senado, yung pondo na flood control, wag na makialam kung ituturo man ng politiko doon sa kanyang distrito na kailangan dito mag-flood control tayo, Public Works and Highways. Dapat Public Works and Highways ang magpabidding, Public Works and Highways ang mag-implement. Hindi yung contractor ni congressman, hindi yung contractor ni senador, kundi mismong Public Works and Highways sa kanila na yun. Kasi ang legislator, ang alam namin, ay to legislate laws, not to implement projects. Ang problema, tatapating kita, tama yon, ginawa ni Cheese na nag-file siya ng bill na pag ikaw ay mambabatas, hindi ka pwedeng magnegosyo na ikaw ay contractor hanggang sa, I don't know, second degree, third degree, o fourth degree, hindi ka pwede. I agree. Actually, may bill din ako final, Ms. Cheryl. Pag ikaw ay mambabatas o government official, hindi ka pwedeng magnegosyo sa utilities. Tubig, power, dapat lumayas ka dyan. Hindi ka po pwedeng magnegosyo ng ganon. Alright. Hindi sasabihin, ay tinurn over ko na sa anak ko, tinurn over ko na sa misis ko. Siyempre may influensya ka pa rin, di ba? Pag nagka-problema, makikialam at makikialam ka doon, Ms. Cheryl. Kakausapin mo si Mayor, kakausapin mo kung sino, si Lua, etc., etc. Ang power company, di ba? Dahil ikaw ay congressman, ikaw ay senador.
magagamit mo pa rin ang power mo. Kaya the best way, tama yung ginawa ni Senator Chis, nagbawal na. Eh pag kung ikaw ay senador, meron kayong kumpanya, hindi ka pwedeng tumakbo. Iban ka sa COMELEC, hindi ka pwedeng tanggapin ng COMELEC. Or ikaw ay congressman, hindi ka pwedeng magnegosyo ng utilities, hindi ka pwedeng magnegosyo ng mga construction project na gano'n, Ms. Cheryl. Marami pong salamat. Let's have a part 2 of this. Senator Erwin Tulfo, magandang hapon po.